Magandang hapon po, huling Sabado ngayon ng 2023. Dumami pa mga napupuruhan ng paputok na ngayon mahigit 100 na. May nadamay lang sa pagputok ng kwitis at may isang naputulan ng kamay. Nag-inspeksyon din ng DOH sa ilang ospital gaya ng East Avenue Medical Center sa Quezon City at nakatutok doon live si JP Soriano. JP. At dahil dyan, Ivan Maris, ay nag-inspeksyon po si Health Secretary Ted Herbosa sa mga emergency room sa ospital dito sa Metro Manila para tiyakin ang kanilang kahandaan. Dahil cold white ngayon ang health system sa buong bansa para sa salubong 2024, ininspeksyon ni Health Secretary Ted Herbosa ang kahandaan ng mga emergency room ng ilang ospital sa Maynila at Quezon City. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, ipinakita ang simulation ng isang pasyenteng biktima ng paputok. Agad binigyan ng paunang lunas ang kunwaring biktima bago tinanong ng doktor ang pasyente. Ano pong paputok po yung ginamit po? 5-star po tsaka plapla. Kayo po ba yung nagpaputok? Yes po, ako po yung nagpaputok. Ano pong gamay ang ginagamit niyo pong panulat at panggamit pang Kanan po, araw-araw? ito pong naputokan kong kamay. Nasa 10 na ang naitalang firecracker-related injury sa JRRMMC. Karamihan sa mga pasyente, passive victims. Ibig sabihin, hindi sila ang nagpaputok, kundi nadamay lang. Sunod na pinuntahan ng mga opisyal ng DOH ang Tondo Medical Center. Wala ring kaso ng naputukan ngayong araw sa ospital. Pero tumaas ang kaso sa TMC ng mga biktima ng saksakan na may uugnay daw sa pagsalubong sa bagong taon. Pag tumataas pala ang inuman, nagdoble from 19% to 33% yung kanilang cases of stab wound and gunshot wound. Sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, wala pang naitatalang biktima ng paputok. Handa na rin ang mga doktor ng ospital. We hold it with the tenaculum and we can use the gigliowares or the rongeurs to cut the bone po into two. So we have the assistant po to hold the other end. So ito po, if ever po na naputukan yung kamay at kailangan po nating putulin yung part na hindi na po natin masisave, kinakat po natin siya. Ngayong araw sa tala ng DOH, 11 ang bagong naitalang mga biktima ng paputok. Kasama ang isang lalaking 19 na taong gulang sa Cagayan Valley na kinailangang putulan ng kamay. Siya yung mismong nagpapaputok. Plapla ang nakakos ng mangled left hand. So, ibig sabihin, sabog talaga sa kamay niya. Ang pinakamatanda namang biktima ay 72 taong gulang na lalaki na nagkapaso dahil sa kwitis na sinindihan ng ibang tao sa kalye. Sa kabuuan, 107 na ang mga biktima ng paputok sa bansa simula December 21 hanggang ngayong araw. Sa halos lahat ng kaso ng firecracker-related injuries, napuruhan sa bahay ang mga biktima, karamihan mga lalaki at mga bata. 6 sa bawat 10 kaso ng mga biktima ay dahil sa mga iligal na paputok na boga, 5-star, piccolo, plapla at whistle bomb. Pero paalala ng DOH, maging ang ilang legal na firecrackers napapahamak din. Kwitis is legal, pero ang nangyayari sa kwitis is supposed to be aerial. Yung isang case natin kahapon, sinindihan sa loob ng bahay. So may tinamaan na nanonood. So pwedeng legal pero hindi mo ginamit ng tama. At Maris, muling paalala po ng DOH sa publiko kahit po maliliit na daplis o sugat lang na dulot ng paputok ay huwag pong ipagsawalang bahala. Dalhin po agad ang pasyente sa mga ER gaya dito kung saan po tayo narito ngayon dito sa East Avenue Medical Center kung saan makikita nyo po nakahanda ang mga doktor, ang mga nurse para sa anumang pasyenteng darating. Pero sa kabutihang palad, wala pa pong anumang kaso ngayon. Ang pinaka-importante po kasi ay makaiwas po sa kaso ng tetano. Muling paalala rin ng DOH. Maris, sa publiko, wag pong magmamaneho kung kayo po ay nakainom. At yan muna ang latest mula rito sa East Avenue Medical Center. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, JP Soriano. Marami ang humahabol sa pagbili ng mga paputok kahit hinihikayat ang publiko na gumamit ng ibang pampaingay. Silipin natin ang sitwasyon sa bentahan sa Bocaue, Bulacan. Nakatutok doon live si Jonathan Andan.
Jonathan. Ivan, may mga paputok ng paubos ngayon ng supply dito sa ilang tindahan. Yan yung Kwitis, Lucis, tsaka Sawa. Sobrang dami kasi ng mga namimili ngayon dito. Alam mo, buong araw hindi na babakante yung mga tindahan dito. Punong-puno rin yung mga parking ng mga mamimili na galing pa sa malalayong lugar na dumayo rito para lang makamura sa paputok. 20,000 pesos agad ang nagastos ni Tonet sa mga paputok. Pero okay lang daw, mataboy lang ang malas sa kanilang lugar. Itong Sawa kasi pagtagal ng malas, marami mga demonyo doon sa tabi-tabi. Sawa rin ang binili ni Nilo mula Maynila. Bakit naman sawa? Di ba matakot yung bibi mo? Oo lang sir, sanay naman to. Sa maingay. Bakit? Sino ba maingay sa bahay? Siya din. Bawal na bawal ditong mag-testing ng paputok. Kaya sa mga cellphone video na lang pinapakita ng mga nagtitinda kung paano iilaw at puputok ang mga tinda nila. Diyan bumase ang mag-asawang sina Vic at Pearly sa pagpili ng paputok at pailaw na tingin nila ay hindi makakairita sa kanilang 7 aso. Pagka nagpapaputok na, kinukulong niya na doon sa toilet namin. Binabalot niya ng kumot o ano. Para hindi siya masyadong may stress. Kumpara nung nakaraang taon, mas marami raw namimili ngayon dahil mas mura. Nung nakaraang taon, doble. Nung nakaraang taon, ang aerial 3,000 ngayon 1,600 lang, 1,700 Sapat ang supply at yung demand. Nag-limit na sila ngayon. Bulto-bulto na rin ang bilihan dito ng paputok. Si Bobby nga, 80,000 pesos ang ginastos dito. Masaya naman marami masisihan tao. Sa Malolos City, may pansamantalang tindahan ng paputok na 24 oras ng bukas. Paalala ng mga otoridad, bawal magbenta ng paputok online. May parusa itong kulong. Ivan, ipapakita muna namin sa inyo itong build-up ng traffic sa harap ng mga tindahan ng paputok dito sa Bocaue. Ang daming sasakyan ngayon dito. Buti na lang meron mga traffic enforcer na nag-aayos ang daloy ng trapiko. 24 oras ng bukas yung mga tindahan dito ng paputok. At sabi nung ilang tindahan na nakausap ko rito, marami sa kanila ay hindi naman daw magtataas ng presyo bukas. Yan muna ang report mula po rito sa Bocaue sa Bulacan para sa GMA Integrated News. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Sa unang linggo ng 2024, bubungad ang buwan naman ng bawas presyo sa petrolyo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, asahan ang 40 hanggang 50 centavos per liter na rollback sa presyo ng diesel. At sa gasolina, 10 hanggang 20 centavos naman ang posibleng rollback. Sabi naman ng isa pang oil industry source, ang posibleng rollback kada litro ay 30 hanggang 70 centavos sa diesel at 10 hanggang 50 centavos sa gasolina. Ginugunita po ngayong araw ang ika-127 taong anibersaryo ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Ano nga ba ang leksyong dapat matutunan ng mga kabataan ngayon mula sa ating pambansang bayani? Tinutukan niya ni Nico Wahe. Eksakto alas 7 ng umaga nang simula ng seremonya para sa paggunita ng ika-127 taong kamatayan ni Dr. Jose Rizal sa Luneta sa Maynila. Pinangunahan ng seremonya ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos mag-alay ng bulaklak sa monumento ni Rizal, binati ng Pangulo ang mga kaanak ni Rizal at ang iba pang dumalo sa seremonya. Hindi nagtalumpati ang Pangulo, pero sa inilabas niyang pahayag, sinabi niyang patuloy sanang gayahin ng mga Pilipino ang mga itinuro ng buhay at mga gawa ni Dr. Rizal. Ang sakripisyo raw sana ng ating pambansang bayani ang magtulak sa atin na mas angkinin ng ating bayan. Napapanahon pa rin daw ang turo ng kanyang lolo, ayon kay Paulo Lopez Azurin, apo sa tuhod ni Pasiano Rizal na kapatid ni Dr. Jose Rizal. Si Jose Rizal kasi timeless, no? Yung mga ideals na isinabuhay niya noon, relevant pa rin hanggang ngayon. Yung pagmamahal sa bayan, yung pag-strive na maging maging kapantay ng iba't ibang tao sa buong mundo, being world class, no? Is relevant pa rin yun hanggang ngayon. Ang ilang kabataan, isinasabuhay pa rin naman daw ang mga turo ni Rizal. Natutunan ko po sa kanya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay produkto po ng banyaga yung madalas nating gamitin. Dapat po matutunan din nating mahalin yung sarili nating bayan tsaka sariling wika po. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.
Hinikayat ni Chinese President Xi Jinping ang mga ambassador ng China na bumuo ng isang tinaguriang diplomatic Iron Army. Ito raw ay para mas maisulong pa ng China ang kanilang foreign policy at protektahan ang interes nila sa soberanya at seguridad. Kailangan din daw dagdagan ang impluwensya ng China sa ibang bansa para labanan ng anyay tangkang mga taga-kanluran na supuin ang China. Ang Chinese Foreign Ministry naman inalmahan ang pahayag ng AFP na kinokonsidera ng Pilipinas na magtayo ng pasilidad sa Yungin Shoal para sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon kay Chinese Foreign Affairs Ministry spokesperson Mao Ning, base sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na nilagdaan ng China at mga bansa sa ASEAN, kailangan panatilihing walang pasilidad o naninirahan sa Yungin Shoal na tinatawag nilang Ren Aizhao. Iginiit din ni Mao Ning na parte ng teritoryo ng China ang Ayungin. Yan ay kahit bahagi ito na exclusive economic zone ng Pilipinas at sakop ng bayan ng Kalayaan sa Palawan. Nagmamaniobra sa gitna ng kalsada sa Argentina ang bulldozer na yan ang biglang salpukin na isang paparating na kotse. Sa lakas ng tama, umangat ang unahang bahagi ng kotse. Nangyari aksidente umaga ng Pasko. Lumabas kalaunan ang driver nito at naglakad na parang walang nangyari. Wala naman ay ulat na nasaktan sa insidente. Hindi malinaw kung nagkaareglo ang dalawang panig. Patuloy ang kampanya ng mga otoridad kontra sa pagbebenta at paggamit ng mga iligal na paputok ilang araw bago ang bagong taon. Meron ding inaresto dahil sa pagbebenta online. Nakatutok si Jonathan Andal. Halos walang natira sa pakuang kinabitan ng 120 grams ng pulbura na idinemo ng QCPD sa Kamkaringal para ipakita ang lakas ng ilang iligal na paputok. Kung kamay mo yan, talagang lipad yung kamay mo. Bukod sa pagpapaalala sa publiko na mag-ingat at umiwas sa mga paputok, patuloy rin ang pagtugis ng mga pulis sa mga nagbebenta ng iligal na paputok. Ang samot-saring iligal na paputok at mga boga na kinumpiska nila, agad na sinira, binasa at ibinaon sa lupa. Sinira rin ng PNP Calabarzon ang mga nasamsam nilang bawal na paputok na nasa 3 milyong piso ang halaga. May naunang nasamsam noong Huwebes na halos 40,000 pisong halaga ng mga iligal na paputok. Isang sospek ang arestado at nakapiit sa Los Baños Police Station. Bawal na bawal ding magbenta ng mga firecracker online. Sa Dinalupian, Bataan, timbog sa operasyon ng isang online seller at ilang kasama niya. Nasamsam sa kanila ang ilang balot ng mga paputok, kabilang ang sawa at pikulo. Maharap sa reklamo ang mga sospek na wala pang pahayag. Ang PNP pinalakas daw ang pagbabantay sa mga online bentahan ng mga iligal na paputok. As of kagabi po sir ay umabot na po ng 31,000 mahigit po ang nakumpiska po nating mga illegal na paputok at nasa 36 na po na insidente at operation po yung ating inilunsad at 12 na po yung naaresto po natin. Sa online po ay nasa 6 na po yung ating na operate po at may mga nakuha na rin po tayo mga tao po dyan. Sa Naga City, isang tindera sa palengke ang nasita dahil sa isang video kung saan makikita siyang nagluluto ng pagkain ilang metro lang mula sa designated area ng mga nagtitinda ng paputok doon. Paliwanag ng tindera, alam niyang bawal ang paggamit ng apoy malapit sa tindahan ng mga paputok pero mapilit daw ang kanyang mga customer. Pero nadiskubre ring nagbebenta siya ng sigarilyo at may mga naninigarilyo rin umano sa lugar. Mas paiigtingin pa raw ang pagbabantay sa lugar. Tiniyak din ng mga otoridad na sumusunod ang mga nagtitinda ng paputok na may nakahandang fire extinguisher, buhangin at tubig kung sakaling magkasunog. Babala ng DILG sa mga nagbebenta at gumagamit ng illegal na paputok. Iwasan na po natin ito. Huwag na natin antayin pa na lalo na ang mga bata. Ang mga bata na puputukan ng mga daliri nila. Nakakaawa. We could celebrate New Year in so many ways. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.